Biglang kumambyo ang kampo ni Sara Diskaya matapos niyang aminin sa Senado na may pagkakataong naglalaban-laban sa isang bidding ang siyam niyang kumpanya. Paliwanag ng kontratista na wala lang daw siya sa focus. May Agenda Weekend... Ayan na naman po yung kasinungalingan, no? Paliwanag ng kontratista na wala lang sa focus. Hindi ka naman siguro tanga, Sara Diskaya, di ba? Hindi ka pa naman siguro nasiraan ng utak para magsalita. Diba? Or umamin. Ibig sabihin, pag-amin yun. Kasi kung i-deny mo yun, ito kasi yan eh. No choice ka kundi aminin yun. Kasi may record naman yung mga talagang nagtatanong sa'yo. Diba? Kasi kung magsisinungaling ka doon, nanumpa ka nga eh. Magsisinungaling ka doon, makukontent ka. Kaya ang ginawa mo, umamin ka na lang. And then, diskarte mo siguro at payo ng lawyer mo sa'yo, baliktarin mo yung sinasabi mo. Sabi mo, wala lang kasi ako sa focus, kaya ganyan, nasabi ko yun. Diba? Another na naman po ito, panlilin lang, di ba? Alam mo, Sara Diskaya, wala ka ng kawala. Wala ka ng kawala. Sana sa next hearing ko, ipatawag na po ulit ito, si Sara Diskaya, at tanungin ulitin yung tanong. Para pag nagsinungaling siya at sabihin na wala lang po ako sa focus, wala naman po talagang ganun. Siyempre may record po yung mga nagtatanong sa kanya ng mga senador, di ba? And then boom, yari ka. Content. Di ba? Sana nga po mapatawag po ulit itong taong ito. Itong magnanakaw na to. Magnanakaw ka naman talaga eh. Di ba? Huwag ka na magmalinis dyan. Pera ng taong bayan, pinapalamon mo sa mga anak mo. Huwag ka nga dyan. Report si Hannah T. So anyway, may Facebook, TikTok po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. And syempre mga pre, yung ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, libre po mag-subscribe. Tuloy po natin ito. Mix up si Ma'am, nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat. First time niyang opera ng gano'n. Ako, narito din ako sa mga stress, pagod, puyat, pero kahit paano, alam ko pa naman, no? Alam ko pa naman yung mga sasabihin ko. Diba? Hindi kasi pwedeng idahilan yun na stress, pagod, puyat, kaya kung ano-ano na lang nasasabi ko doon, hindi ko na alam yung sinasabi ko doon. Maniwala pa ako kung lasing ka. Kinabukasan, medyo may mga parte na yung ginawa mo ngayon, bukas makakalimutan mo. May mga ganun talaga. Pero hindi ka naman siguro lasing. Diba? Hindi ka naman siguro lasing. Wait lang po, may tumatawag lang po sa akin. May tumatawag lang po. Hindi ka naman siguro lasing, diba? Para magsalita ka ng ganyan? Wow naman. Tuloy natin to. Ayan yung mga bagong subscribers natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Alam mo naman si Ma'am, hindi naman siya sanay sa ganyan. Nalito lang daw. Alam niyo naman si Ma'am, hindi naman siya sanay sa ganyan. Sanay lang ba sa pagnanakaw? Nagtatanong lang ako. Kayo naman, masyadong seryoso. Hindi sanay sa ganon, sa hearing, pero sanay ba sa pagnanakaw? Tatanong lang ako. Sara Diskaya sa naging biglaang pag-amin nito na naglalaban-laban ng mga kumpanya niya sa... Bibigyan ko kay idea, ulitin ko na naman po. Kasi ang sabi doon, 6 na kumpanya yata yun sa kanya lahat. Sa'yo ba tong kumpanya na to, mga kumpanya na to na naglalaban-laban sa bidding? Anong sabi ni Diskaya doon? Opo. Medyo ayaw pa nga niyan sagutin dapat eh. Alanganin pa siya. Kaya nga lang po, kung magsisinungaling po siya dyan, makukontempt po siya. Kaya no choice kundi aminin na lang. And then paglabas pala dyan, sasabihin nalito lang dahil sa pagod, puyat, stress. Ganon. Patawag niyo ulit. Ulitin niyo po yung tanong. Kasi pag nagsinungaling siya, kulong. Matik na yon. Isang bidding. Ayon yan sa kanyang legal counsel. Ginisa kasi siya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing habang iniimbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects.
Doon, umamin siyang 9 construction firms ang kontrolado ng kanyang pamilya. 9, okay. Nasa 31 billion pesos umano ang nalikom na halaga ng flood control projects ng mga korporasyon na yon, ayon sa PCIJ. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay yung nga. ibang licenses, magkakasama sila minsan. And that means, Matino naman yung sagot niya. Hindi naman siya si Raulo. Okay naman siya. Okay naman siya sumagot eh. Ba't ngayon biglang bawi? Ha? minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes po. Oh, so, that is Diba? not... Matino yung tanong, hindi ka naman tinutukan ng kutsilyo sa gilid. Automatic, yes po. a legitimate bidding. Nawala lang daw sa focus si Diskaya habang tinatanong ni Estrada. Mali! Natakot ka lang makontempt. Kaya nagsalita ka ng ganun. Oh. Kasi pag babalik-tarin mo yon, hindi mo sasagutin na maayos, magsisinungaling ka, automatic kulong. Oh, di ba? So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh, maliwanag yung tanong. Kahit siguro lasing maiintindihan yung tanong. Ang sagot, opo. With, nakasimangot pa. Kasi, ayaw niya sanang sagutin. Kaya nga lang kulong eh. Kung magsisinungaling ito naman si Michael B. talaga. Michael B. Sorry. Sorry. Sino yung nasa likod niya? Yung nasa likod niya. Pero pinuna si Sara ng mga mambabatas dahil sa pabago-bago nitong sagot. Para kay Sara, iba-iba rin naman daw ang humahawak ng mga kumpanya. Kaya lang, mga kamag-anak niya rin ito. Biding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Napapaisip si Estrada kung dapat ba siyang i-contempt o detine. Paglilinaw ng kanyang abogado, ready naman na raw ang Alpha and Omega President dumalumuli sa hearing sa Lunes. Katunayan, kasama na si Curly na kanyang asawa. Sa ilalim ng Isa pa tong ano niya na to, oh. Ay, naku po. asawa. Sa ilalim ng batas, maaaring collusion o sabuatan kapag nag-compete ang mga kumpanyang kontrolado lang ng parehong owner. Pwede rin silang maharap sa criminal prosecution. Sa ngayon, opisyal nang cancelled o revoked ang licenses ng siyam na kumpanya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects at hindi na sila makakapag-participate sa government procurement projects. Para sa Agenda Weekend. So, ayan basta ako, hindi pa ako maniniwala doon sa sinabi ng legal team po ni Diskaya na nagbuguluhan lang daw, stress, pagod. Kasi hindi po yun, hindi pwedeng gamitin dahilan yun. Umamin ka na nga eh. Diba? So, huwag na po tayo magpapabola pa sa mga ganyang klaseng tao. Ha? Ang papaniwalaan namin sa'yo, yung iyong pagpopo. Ha? Pag-amin. Kung babalik-tarin mo pa yan, ang taong bayan, hindi na maniniwala sa'yo. Hindi naman tanga. Hindi kami tanga para maghimod puwet. Ha? Ngayon mga pre, bigyan naman po natin ng reaksyon itong isang video dito mga pre, no? Patungkol naman po dito kay Isidro Ongab. Alam niyo po, itong si Isidro Ongab, di umano. Nagmamalinis po siya ngayon. Oo, nagmamalinis po si Ongab ngayon. Nagbibida-bida po. Diba? Isidro Ongab is now pretending to be the champion of clean governance and budget transparency. Pero teka, hindi ba siya ang isa sa tahimik na operator ng mga Duterte noong panahon ng kaliwat kanang anomalya? Alam mo naman, pag nakadikit ka sa mga Duterte, mahirap kang maging malinis. Mahirap yun. Hindi ko siya nasabing madumi ka, pero kung iisipin po natin, kung ikaw ay dikit or aso ng mga Duterte, mahirap po na maglinis-linisan ka sa sarili mo. Diba? Wag po tayo magpauto sa ganitong klaseng himod puwet sa mga Duterte. Diba? Ongab wasn't just complicit, he was a loyal enabler of Duterte's corrupt political
Machinery. Ngayon, galit siya kasi wala na siya sa poder. Uy, grabe. Nawala pala ito sa poder, mga pre. This is about Duterte puppet trying to look hot holy now that the stage has changed. So, ibig sabihin po dito, no? Yung kanyang mga sinasabi ngayon, posibleng tama lahat or posibleng hindi naman tama, di ba? Or posibleng karamihan, kasinungalingan, karamihan, tama. Pero sabi ko nga, kung alin pa man doon, mga pre, alin man doon sa tatlo, wag na pong magtitiwala at wag maniniwala. Diba? Kasi mahirap na po magtiwala sa mga taong nakadikit sa mga Duterte na ngayon ay nagmamalinis na. Bibilib pa po sana kami dito kay Ungab kung halimbawa sasabihin niya, ako rin po may kapalpakan ako noon sa mga Duterte sa panahon ni Digong, pero ako'y nagsisisi na. Inaamin ko naman na ganito, ganyan yung nagawa ko, ganyan ginawa namin, sumama ako dito, sa kapalpakan na to, sa mga kasamaan na to, baka palakpakan ka pa namin, ha? Pero yung bigla ka na lang magmamalinis ngayon, alam naman natin kung saan ka galing, mukhang kaduda-duda yan. Ha? Ibig sabihin, malinis ka at yung mga pinupuna mo, binabanatan mo, madudumi. Posible nga madudumi yung iyong binabanatan, pero hindi naman po lahat Pero teka lang, wala akong pake doon sa mga ini-issue mo. Diba? Ang issue mo, lalo na dikit ka doon sa mga Duterte. Diba? Yun yung tanong Kaya sabi ko nga itong si Isidro Ungab, mga pre, magpapasikat yan. Magpapasikat yan para bumango yung pangalan. Ha? Yung kumbaga, babanat ng iba para siya yung maging bida. May ganun Parang katrabaho mo lang yan. Parang, ganito yung gagawin ng katrabaho mo. Sisiraan ko itong katrabaho ko. Para ako yung maging bida sa busing ko. Diba? Or di kaya dahil wala ka na dyan sa poder, nagngangawa ka ngayon, nabubuisit ka ngayon. Wala na sa poder di umano kaya tayong mga Pilipino po, wag po tayong magpapalinlang sa ganitong klaseng tao, lalo na nakadikit pa ito sa mga Duterte, no? Nakapag silbi ito sa panahon ng Duterte administration. Diba? At hanggang ngayon, walang pagsisisi, bida-bida pa rin. Okay, sana kung umamin ka, nagawa ko kasi to, pasensya na, ganyan-ganyan. Baka palakpakan pa kita sa utak, ha? So, yun lang yung ating reaction dito, mga pre. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na video. May TikTok, Facebook po tayo. Sana po yung i-follow yung ating mga social media accounts. Siyempre, mga pre, please like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat.